Bago natin ituloy ang kwento ngayong gabi, isang paalala muna. Kung hindi mo pa naririnig ang unang bahagi, balikan mo muna ang part 1 sa playlist na ang kwento ni Dada para masundan mo ng buong istorya. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang nakakakilabot na karanasan. Sa dapit hapon, dumating si Manuel sa kanilang tahanan. Kasama niya si Lira. Tahimik at may halong kaba sa bawat takbang. Huminto sila sa harap ng kubo at ilang saglit na katahimikan ang bumalot bago siya kumatok. Manuel, ikaw ba yan anak? Bumukas ang pinto at agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Baka sa mukha nito ang saya at gulat matapos ang ilang araw na pagkawala ng binata. Ngunit nang mapansin ang dalagang kasama niya, natigilan ito. Aba, at sino naman itong kasama mo? Bakit di mo man lang nasabi? Lumabas ang kanyang ama. Dala ang tabakong hindi pa napapailaw. Nakatingin ito ng tahimik, hindi galit, kundi naguguluhan. Manuel, saan ka ba nanggaling? Akala namin kung ano na nangyari sa'yo. At sino itong dalaga? Huminga ng malalim si Manuel. Hawak ang kamay ni Lira. Alam niyang hindi niya kayang ilahad ang lahat ng katotohanan. Kaya't mabilis niyang inamin ang tanging maipapaliwanag. Tay, Nay, siya po si Lira. Mahal ko siya. Pinili namin magsama kahit walang abiso. Pasensya na kung biglaan. Napatingin ang kanyang ina kay Lira. Mula ulo hanggang paa, hindi mapaghusga ang tingin, kundi may halong pagtataka at pag-aalala. Saglit na katahimikan ang bumalot bago muli nagsalita ang matanda. Anak, di naman masama kung magmamahal ka. Pero biglaan at di namin siya kilala. Lira ba ang pangalan? Saan ba siya nagmula? Hindi makasagot si Lira. Nahihiyang nakayuko. Mabilis siyang tinapik ni Manuel sa kamay. Tandaan ng pag-asang siya na ang sasalo ng lahat ng tanong. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Sa gabing iyon, hindi galit ang bumungad kay Manuel, kundi mga tanong at kaba. Sapagkat sa isang baryo kung saan kilala ng lahat ang isa't isa, ang pagkakaroon ng isang bagong mukha ay palagi may kasamang bulong at hinala. Kinagabihan, nagtipon ng pamilya ni Manuel sa hapag. Sa gitna ng mesa, nakahain ng inihaw na manok, gulay at kaning bagong saing. Sa unang pagkakataon, nakaupo si Lira sa tabi ni Manuel. At sa kabila nito'y bakas ang kaba sa kanyang mga mata. O siya, kumain na tayo. Pasensya na kung simple lang ang handa. Ikaw Lira, tikman mo itong inihaw. Paborito ni Manuel yan. Ngunit marahang umiti lamang si Lira. Sabay nilapit ang sarili sa kanin at gulay. Marahan siyang sumandok at pinili ang mga dahon ng kamote kaysa sa inihaw na manok. Di ka ba kumakain ng karne, iha? Natigilan si Lira. Hindi makasagot agad. Si Manuel ang sumalo ng tanong, mabilis at may kumpiyansa sa boses. Kahit halatang nagmamadali. Ganun talaga siya, tay. Mas hilig niya ang gulay kaysa karne. Kaya nga bagay kami. Kasi ako naman, halos kahit ano kinakain. Napangiti ng konti ang kanyang ina. Ngunit baka sa mga matang may tanong pa rin. Habang kumakain, ramdam ni Manuel ang titig ng kanyang nakababatang kapatid na si Tomas, na kanina pa palihim na nakamasid. Kuya, bakit parang hindi sanay si Ate Lira dito? Saan mo ba siya nakilala? Napatingin si Manuel kay Lira. Napilit kumiti habang nakatungo. Halos hindi makatingin ng diretso sa pamilya. Bago pa makasagot si Manuel, nauna na ang kanyang ina. Wala namang masama anak. Pero sana, makilala pa namin siya ng lubos. Para hindi siya mahirapan dito sa atin. Tumango si Manuel. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lira sa ilalim ng mesa. Sa simpleng hapunan na iyon, walang sigawan o pagtutol. Ngunit ang mga mata, tanong
at bulong ay nagbigay ng bigat na hindi agad mawawala. Hindi alam ng pamilya ni Manuel, ngunit si Lyra ay lumaki sa isang pamilyang pinili ang magtago sa anino. Upang mapigil ang tunay nilang pagkagutom, natuto silang mamuhay sa simpleng pagkain, gulay, prutas at kanin. Isang disiplina upang hindi sila malugmok sa sumpa ng kanilang dugo. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Lyra. Sa kabila ng kaba, sinubukan na niya magpakita ng sipag. Nag-igib siya ng tubig sa poso, naglaban ng damit, at tumulong sa kusina. Sa bawat galaw niya, bakas ang pagnanais na makasama at tanggapin ng pamilya ni Manuel. Ay iha, huwag ka nang mahihiya. Kami na sana ang gagawa niyan. Hindi po, Nay. Gusto ko pong makatulong. Salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Ngunit sa baryo, walang lihim na hindi napapansin. Habang naglalakad si Lyra, dala ang timba ng tubig. May ilang mata ang palihim na sumusunod sa kanya. Sino kaya ang babaeng kasama ni Manuel? Di ko kilala yan. Parang hindi taga rito. Tahimik. Tingin mo, taga saan kaya siya? Isang bata naman ang tumakbo sa tapat niya. Dala ang bola. Nang magtagpo ang kanilang tingin, bigla itong napahinto at napaatras. Ate, ang lamig na kamay mo. Agad nang umiti si Lyra. Pilit na tinakpan ng kaba. Siguro kasi galing ako sa tubig. Basa pa ang kamay ko. Ngunit ang batang iyon ay mabilis na tumakbo palayo. Sabay sigaw sa kaibigan. Huwag kayong lalapit. Baka aswang siya. Napayuko si Lyra. Hawak ang dibdib. Ramdam niyang kahit anong sipag ang gawin niya, may bigat pa rin ang salitang nakadikit sa anino ng kanyang pagkatao. Si Manuel, na noon ay kararating mula sa pagtulong sa kanyang ama, agad siyang nilapitan. Lyra, huwag mo nang intindihin ang sabi ng bata. Bata lang yon. Kung ano-ano ang mga nasasabi. Ngunit sa mga mata ni Lyra, alam niyang hindi iyon basta biro. Sapagkat sa baryo, ang chismis ay parang usok na mabilis kumalat. At ang bawat bulong ay maaaring maging apoy. Gabi na, tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa pawid ang maririnig. Nakupo si Manuel at Lyra sa gilid ng kanilang kubo. Malayo sa mga mata ng kapitbahay at bulungan ng baryo. Doon nila piniling pag-usapan ang mga pangamba at lihim. Manuel, kanina, yung sinabi ng bata, masakit pakinggan. Parang kahit anong gawin ko, hindi nila ako matatanggap. Lyra, huwag mong hayaang saktan ka ng mga salita. Bata lang yun. Hindi alam ang totoo. Ang mahalaga, nandito ka ngayon at ako'y kasama mo. Tumingin si Lyra kay Manuel. Baka sa kanyang mga mata, ang takot, ngunit may halong pag-asa. Paano ko malaman nila kung sino talaga ako? Baka pati pamilya mo, talikuran ka dahil sa akin. Huminga ng malalim si Manuel. Tila pinipigilan ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi kita iiwan. Hindi dahil sa pakiusap ng tatay mo noon, kundi dahil pinili na kitang mahalin. Napaluha si Lyra, ngunit ngumiti siya. Pilit na pinapawi ang takot. Sumandal siya sa balikat ni Manuel. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga bulong ng baryo, unti-unti nilang natutunan na ang pagmamahal ay hindi lamang laban sa takot, kundi laban sa lahat ng hadlang na naghihiwalay sa kanila. Kinabukasan, matapos ang agahan, nakita ni nanay si Manuel sa likod ng bahay. Nag-aayos siya ng gamit, nakahandang pumunta sa bukid. Tahimik itong lumapit at hinawakan ng braso ng anak. Manuel, anak, maaari ba kitang makausap sandali?
Nilingon ni Manuel ang ina. Hindi galit ang mukha nito, kundi pagod at puno ng tanong. Tumango siya at sabay silang naupo sa mahabang bangko sa gilid ng kubo. Anak, alam mo namang hindi ko kinukontra ang desisyon mo. Kung mahal mo si Lira, tatanggapin ko siya. Pero anak, biglaan lahat. Wala man lang pasabi. Wala man lang pagkakakilanlan. Naiipit din ako sa mga tanong ng kapitbahay. Napayuko si Manuel. Hawak ang sombrero, pinaglalaroan sa kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Nay, hindi ko rin inaasahan ang lahat ng ito. Pero sigurado ako sa kanya. Hindi ko siya inuwi dahil lang sa awa o dahil sa utos ng kahit sino. Dinala ko siya dahil mahal ko siya. At kahit mahirap, handa akong ipaglaban yun. Napatingin ang ina niya sa kanya. Bakas ang pag-aalala. Ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang pagmamahal at tiwala. Manuel, natutuwa ako at natutong magmahal ka ng totoo. Pero isipin mo rin ang kinabukasan. Paano kung hindi siya tanggapin ng mga tao? Paano kung isang araw may bagay tungkol sa kanya na hindi mo inaasahan? Anak, kaya mo bang panindigan? Sa tanong na iyon, hindi agad nakasagot si Manuel. Ramdam niyang hindi lang puso ang nakataya, kundi ang dangal ng pamilya. Ang kapalaran nilang dalawa. Sa huli, tumingin siya sa kanyang ina. Matatag ngunit may lambing sa tinig. Kung darating man yun, Nay, mas pipiliin kong kasama siya kaysa iwanan siya mag-isa. At sana po, nandiyan pa rin kayo para sa akin. Napaluha ang kanyang ina. Ngunit mabilis na pinahid ang luha bago ito napansin. Hinawakan niya ang kamay ni Manuel. Mariin. Parang sinasabing kahit ano pa man ang mangyari, hindi niya kayang talikuran ng sariling anak. Anak, basta't hindi mo pababayaan ang sarili mo at ang pamilya mo, susuportahan kita. Ang hiling ko lang, huwag mo hayaang masaktan ka ng pagmamahal na pinili mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Manuel ang bigat at init ng yakap ng kanyang ina. Hindi siya tinuligsa, ngunit ramdam ang pag-aalala. At sa kanyang dibdib, lalong tumibay ang paninindigan na si Lira ang kanyang kasama. Ano man ang kahinatnan. Lumipas ang ilang araw, si Manuel ay naging abala sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Sinantabi muna niya ang pagtitinda ng bawang at asin upang hindi malayo kay Lira at upang mapanatili ang kanilang lihim. Samantala, si Lira ay madalas kasama ng ina ni Manuel sa bahay at sa gawaing pamayanan. Isang linggo ng umaga, dinala siya ng nanay sa simbahan. Sa baryo, ito ang lugar kung saan nagkakakilala ang lahat at dito unang nasilayan ng mga tao si Lira ng mas malapitan. Mga kumare, ito nga pala si Lira. Ang kasama ngayon ni Manuel. Mabait siya, tahimik, at masipag tumulong. Lumapit ang ilang kababaihan. Ngumiti ngunit may halong usisa sa kanilang mga mata. Ay, kamusta ka naman, Iha? Taga saan ka ba? Medyo malayo po. Doon po sa kabilang bayan. Hindi na siya nagbigay ng detalye. Napansin ito ng pare na naglalakad papalapit. Dalagang bago sa ating pamayanan, malugod kitang tinatanggap, anak. Pero tama sila. Saan ka ba talaga nagmula? Natigilan si Lira. Tila hindi alam kung paano sasagot. Ngunit mabilis na sumingit ang nanay ni Manuel. Nakangiting pilit. Malayo po, padre. Pero mabuti na lang at napadpad siya rito. Anak na rin namin ang turing sa kanya. Tumango ang pare. Hindi na nag-usisa. Ngunit sa paligid, may mga mata pa ring nakatingin. Mga bulong na hindi man naririnig ng lahat. Ramdam ni Lira ang kanyang dibdib. Parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Habang tumatagal,
Ramdam ni Lira ang malamig na titig ng ilang tao. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Nakahawak sa laylayan ng kanyang saya at sumabay sa dasal. Sapagkat alam niyang kung gusto niyang tanggapin ang lahat, kailangan niyang manatiling matatag. Makalipas ang ilang araw, nagawi si Lira sa bakuran ng kanilang bahay. Nagsasampay siya ng mga nilabang damit nang tawagin siya ni Aling Sion, isang kilalang tsismosa sa baryo. Iha, tikman mo ito. Niluto kong adobong baboy. Espesyal yan. Saka masarap pag bagong hango sa kawali. Ngumiti si Lira, bahagyang yumuko bilang paggalang. Tinanggap niya ang mangkok ngunit hindi tinikman. Maingat itinabi sa gilid ng mesa at muling bumalik sa ginagawa. Bakit hindi mo tinikman muna? Mainit-init pa. Baka lumamig. Salamat po, Aling Sion. Mamaya ko na lang po kakainin. Busog pa po kasi ako. Bahagyang tumango ang babae. Ngunit sa kanyang mga mata, halata ang pagdududa. Nang makalayo si Lira, agad siyang bumulong sa isa pang kapitbahay na nasa tabi. Hindi man lang kumain kahit kaunti. Hindi ba't sabi nila, ang mga nilalang nakakaiba? Hindi basta-basta tumatanggap ng pagkain mula sa iba. Umiling ang isa pang kapitbahay. Ngunit kita sa mukha nito ang pangamba. At mula noon, nagsimulang kumalat ang bulong. Mga usapang hindi maririnig na malakas, ngunit sapat para makarating sa bawat sulok ng baryo. Si Lira, sa loob ng kanilang kubo, ramdam ang bigat ng mga matang nakatingin. Hindi pa man niya nalalaman ang isang simpleng pagtanggi ay nag-ugat na ng panibagong hinala. Kinagabihan, sa kabilang dulo ng baryo, isang batang biglang nilagnat ng mataas. Wala itong malinaw na dahilan. Kaninang hapon lang ay masigla pa itong naglalaro. Ngunit ngayon, nanginginig at inuubo ng walang humpay. Anong nangyayari sa anak ko? Kanina lang ay maayos siya. Agad na dumagsa ang mga kapitbahay. May nag-alok ng halamang gamot. May nagdasal. At may mga mata na hindi mapigilang lumingon sa direksyon ng bahay nila Manuel. Hindi ba't bago lang dito ang dalagang kasama ni Manuel? Baka may kinalaman siya dito. Kanina lang, hindi raw tinanggap ang pagkain inalok sa kanya. Hindi ba't sabi nila, ganyan ang ginagawa ng mga aswang? Walang direktang nagsabi, ngunit sapat na ang bulungan upang mabuong hinala. Sa mga baryo, ang sakit ng isa ay madaling maikabit sa pangalan ng iba. Si Lira, na hindi batid ang nangyayari, ay abala sa loob ng kubo. Tumutulong sa ina ni Manuel sa paghahanda ng hapunan. Ngunit sa labas, ang hangin ay puno na ng mga salita. Mga salitang unti-unting kumakapit sa kanyang pangalan. Makalipas ang ilang araw, nagkataang dumaan si Lira sa may sapa. Doon ay may batang nahulog mula sa mabatong pangpang at nagkasugat ang tuhod. Umiiyak ito at walang ibang makalapit dahil madulas at mapanganib ang lugar. Hindi nagdalawang isip si Lira. Agad siyang bumaba, pinasa ng bata at dinala ito sa ligtas na bahagi ng dalampasigan. Hinugasan niya ang sugat sa malinaw na tubig at binikis ng piraso ng kanyang saya. Salamat po, Ate Lira. Lumapit ang ilang ina at agad na kinuha ang kanilang anak. Nagpasalamat sila, ngunit halata pa rin ang alinlangan sa kanilang mga mata. Ang ilan sa mga nakasaksi, gayon ay hindi na itago ang paghanga. Abay, ang bilis ng talaga. Kung hindi siya tumating, baka napahamak ang bata. Baka nga, mali ang iniisip natin. Parang wala namang masamang loob ang batang iyon. Habang tinatapalan ng sugat, naramdaman ni Lira ang titig ng mga tao. Hindi na ito malamig gaya ng dati. May ilan pa ring hindi kumbinsido. Ngunit unti-unti, nagsimulang pawiin ng kanyang kabutihan ang mga bulong.
Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi kasama si Manuel, nag-usap silang dalawa. Si Manuel, nakangiti ngunit halatang ginhawa sa kanyang dibdib. Yan ang sinasabi ko, Lira. Sa sarili mong paraan, makikita nilang mabuti ka. Di nila kailangan malaman ng lahat. Sapat nang makita nilang may puso ka. Pero Manuel, hanggang kailan ko kayang itago ang lahat? Hanggang kailan sila maniniwala na ako'y katulad din nila? Hinawakan ni Manuel ang kamay niya, mahigpit at tapat. Hanggang sa araw na kaya na nating sabihin wala nang dapat ikahiya. At kung dumating man ang araw na iyon, ako ang unang tatayo sa tabi mo. At sa katahimikan ng gabing iyon, naramdaman nilang mas tumibay ang kanilang ugnayan. Isang pag-ibig na nabuo, hindi sa utang o pangako, kundi sa pagpili nilang manatili sa isa't isa, sa kabila ng lahat. Kinagabihan, matapos ang hapunan, lumabas si Manuel sa bakuran upang magpahangin. Tahimik ang paligid, tanging alingaw-ngaw ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno ang kasama niya. Doon siya inabutan ng kanyang ama. Dala ang lamparang nagbibigay ng banayad na liwanag. Anak, makakausap ba kita sandali? Tumango si Manuel. Naupo sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ilang saglit ng katahimikan bago muling nagsalita ang kanyang ama. Manuel, bata ka pa. Pero alam kong matibay na ang loob mo. Nakita ko kung paano ka pinili ng dalagang iyon at kung paano mo siya ipaglaban. Hindi ko ito kinukontra. Pero kailangan kong itanong, kaya mo na ba talaga ang bigat na pinili mo? Napatingin si Manuel sa lupa. Hinahaplos ang sariling palad. Hindi agad nakasagot. Ngunit naramdaman niya ang lalim ng tinig ng kanyang ama. Hindi pagtutol, kundi paghamon. Tay, hindi ko alam ang lahat ng darating. Pero isang bagay ang tiyak. Siya ang kasama ko. Kung may bigat man, ako ang sasalo. Anak, tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi lang para sa sarili. Kasama rito ang pangalan ng pamilya, ang galaw ng baryo at ang mata ng lahat. Kung may araw na matuklasan nila ang hindi nila kayang tanggapin, ikaw ang unang masasaktan. Napatingin si Manuel sa kanyang ama. Hindi galit ang nakikita niya roon, kundi takot. Takot na baka mapahamak ang anak dahil sa pagmamahal. Kung siya ang pipiliin mo, ipaglaban mo. Pero huwag kang bibitaw. Huwag mong hayaang maging dahilan ng pagkawasak mo ang pagmamahal na yan. Sa gabing iyon, walang pagtutol. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay tumimo sa puso ni Manuel. Parang apoy na tahimik, ngunit nakakapasok. At sa katahimikan ng hangin, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan na ang pag-ibig nila ni Lira ay hindi basta pangako, kundi laban na dapat niyang panindigan hanggang huli. Matapos ang pag-uusap nila ng kanyang ama, pumasok si Manuel sa kanilang silid. Doon, nadatnan niya si Lira, nakaupo sa gilid ng banig, nag-aayos ng mga damit na nilaban kanina. Tahimik itong tumingin sa kanya. Wari may tanong sa kanyang mga mata. Manuel, may problema ba? Kanina pa tahimik si tatay mo. Umupo si Manuel sa tabi niya. Ngarang kinuha ang kamay ni Lira at ipinatong sa kanyang palad. Ilang saglit na katahimikan bago siya nagsalita. Lira, hindi ko itatago sa'yo. Nag-aalala si tatay. Sabi niya, baka hindi kayanin ng lahat ang pinili natin. Baka isang araw, maramdaman ko ang bigat ng lahat ng mata, lahat ng salita. Napayo ko si Lira. Bakas ang lungkot at pangamba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay. Mas mahigpit ngayon. Pero kahit ano pa ang mangyari, pinili na kita.
Hindi dahil sa pangako, hindi dahil sa awa, kundi dahil mahal kita. At iyon ang hindi ko kayang talikuran. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lira. Ngunit ngumiti siya at sumandal sa balikat ni Manuel. Sa gabing iyon, walang salita ang mas malinaw pa sa katahimikan ng kanilang pangako. Isang pangakong mas patibay kaysa sa bulong ng bayan at mas malalim kaysa sa takot na pilit nilang nilalabanan. Kinabukasan ng gabi, tahimik ang paligid. Sa loob ng kubo, mahimbing ang natutulog ang pamilya ni Manuel. Ngunit si Lira, hindi mapakali. Paulit-ulit siyang nagigising. Tila may hinahanap na hindi mawari. Sa gitna ng dilim, bumangon siya at naupo sa gilid ng panig. Pinipigilan niya ang mabigat na paghinga. Hawak ang kanyang tiyan na kumakalam sa paraang hindi matighaw ng kanin o gulay. Ang kanyang mga mata, unti-unting nagbago. Mula sa karaniwang kayumanggi, tungo sa dilim na kumikislat. Hindi ito napansin ng iba, maliban kay Manuel, na bahagyang nagising sa ingay ng kanyang pag-ungol. Bumaling siya at laking gulat na makita ang mga mata ni Lira na nagliliwanag sa anino. "Lira, anong nangyayari sa'yo?" Napahawak si Lira sa kanyang mukha. Agad yumuko. Pilit niyang pinipigil ang sarili. Nanginginig ang katawan. Manuel, pasensya na. Minsan, kahit anong iwas ko, bumabalik pa rin. Para bang tinatawag ako ng dugo. Hinawakan siya ni Manuel sa balikat. Mariin at puno ng kaba, ngunit may pagmamahal. "Huwag kang matakot. Hindi mo kailangang sumuko sa kanila. Kung ano man yan, kakayanin natin." Ngunit sa labas ng kanilang kubo, may alagang manok na biglang tumitilaok at kumalabog. Tila may naramdaman ding kakaiba. Kinabukasan, natagpuan itong patay. Walang sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan. Para bang sinipsip ang lakas. Agad na kumalat ang usapan. Ang mga kapitbahay ay muling nagbulungan. Hindi ba't simula nang dumating ang dalagang iyon, kung ano-ano lang nangyayari? May bata, ngayon naman hayop. Baka hindi aksidente. Baka may sumpa siyang dala. At sa gitna ng mga bulong na iyon, si Manuel at si Lira ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang hindi nila basta-basta matatakasan ang sumpa ng kanyang lahi. Kinabukasan, habang abala si Manuel sa pagtulong sa bukid, narinig niya ang bulong ng mga kapitbahay. Hindi na ito basta chismis lang. Ngayon ay tuwiran ng binabanggit ang pangalan ni Lira. Hindi ba't simula nang tumira ang dalagang iyon, kung ano-ano ng kamalasan ang nangyayari? Una, nagkasakit ang bata. Ngayon naman, patay na hayop. Baka hindi lang basta aksidente. Baka dala niya ang sumpa ng kanyang lahi. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Dumating ang mga taong nagtipon. Ang ilan may takot. Ang iba may galit. Hanggang sa dumating si Lira. Dala ang isang basket ng gulay na sana'y ipamimigay sa kapitbahay bilang tulong. Tumigil lang lahat at nakatitig sa kanya. Magandang umaga po. Dala ko po itong mga gulay. Baka sakaling makatulong sa inyong hapag. Ngunit walang sumagot. Tanging mga titig lamang. Mabigat, mapanuri, puno ng pagdududa. Ilang saglit pa, isang matandang babae ang lumapit. Huwag kang ngang magpanggap, iha. Ang sumpa ay hindi natatakpan ng ngiti o kabutihan. Kung hindi ka tunay na kabilang sa atin, bakit may mga hayop na namamatay? Bakit may mga batang nagkakasakit? Nanlamig ang buong paligid. Si Lira, nanginginig ngunit pinilit tumayo ng tuwid. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Manuel at hinarap ang lahat. "Tama na. Lahat ng sinasabi nyo ay haka-haka lamang. Hindi ninyo nakikita ang totoo. Si Lira ang una pang tumulong sa bata.
Si Lira ang nagbigay sa inyo ng tulong mula sa maliit naming ani. Kung may nangyayaring kakaiba, hindi siya ang may sala. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Manuel. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pa ring nagbubulong. May ilan pa ring nag-aalinlangan. Sa gitna ng tensyon, napayuko si Lira at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Manuel. Salamat. Pero hanggang kailan kaya nating labanan ang mga mata nila? At sa kanyang mga mata, muling sumilip ang aninong hindi kayang itago. Ang sumpa na kahit anong pagtanggi ay patuloy na sumusunod sa kanya. Pagka-uwi nila mula sa bukid, mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Si nanay, tahimik na nakaupo sa gilid ng dapugan. Pinaglalaro ng rosaryong lagi nakasabit sa kanyang leeg. Si tatay naman, nakaupo sa bangko. Nakayukot ng kahawak sa noo. Ramdam ni Manuel ang bigat ng kanilang mga iniisip. Manuel, anak, bakit mo kailangang ipagsigawan ang pagtatanggol mo sa dalaga? Hindi ko siya tinututulan. Pero nakikita mo naman, lahat ng mata sa baryo nakatuon na sa kanya. At pati ikaw, nadadamay na. Napatingin si Manuel kay Lira. Nakayuko ito. Bakas ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nagsalita, kaya si tatay na ang sumalo ng usapan. Anak, hindi namin sinasabing mali ang pinili mo. Pero isipin mo rin ang pangalan ng pamilya natin. Kung patuloy silang maghihinala, darating ang araw na baka hindi lang salita ang hiyagis nila, baka pati bato at apoy. Umiyak si nanay. Tinakpan ang mukha ng panyo. Hindi galit, kundi takot ang nangingibabaw. Anak, ayokong makita kang nasasaktan. Ayokong makita kang inuusig. Lalo na dahil sa pag-ibig. Lumapit si Manuel. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, tay, naiintindihan ko ang takot ninyo. Pero si Lira, hindi siya kaaway. Hindi siya sumpa. Siya ang buhay na pinili ko makasama. At kung dumating man ang oras na kailangan ko siyang ipaglaban, tatayo ako sa harap bago pa man siya masaktan. Sa sulok ng silid, si Lira ay tahimik lamang. Ngunit sa kanyang mga mata, dumaloy ang luha. Luha ng pasasalamat at pangamba. Alam niyang hindi siya basta tinanggap. Ngunit unti-unting lumalaban si Manuel para sa kanya. Kahit sa loob ng sariling tahanan. Lumipas ang ilang araw na may katahimikan. Akala ni Manuel at Lira, unti-unti nang humuhupa ang mga bulong. Ngunit isang hapon, habang abala ang mga tao sa pagbibilad ng palay, biglang may sumigaw mula sa kabilang bahagi ng baryo. Tulong! Si Carto! Bigla na lang bumagsak. Agad na tumakbo ang mga tao. Natagpuan nila si Cardo, isang matipunong magsasaka, nakahandusay sa lupa, maputla, nanginginig at tila walang malay. Wala siyang sugat, pero parang biglang naubos ang lakas ng kanyang katawan. Habang nagkakagulo, dumating si Lira, dala ang isang tabo ng tubig. Lumapit siya para alalayan sana ang lalaki. Ngunit biglang umatras ang ilan sa mga nakapaligid. Huwag mong lapitan. Simula nang dumating ka, sunod-sunod ang kasamaan dito. Tumigil si Lira. Nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ng tao, sabay-sabay nakatutok sa kanya, puno ng hinala. Kung hindi ka may sala, bakit parang may nangyayaring masama? Mga bata, hayop, ngayon mas malala na. Ano pang susunod? Hindi nakasagot si Lira. Nanginginig ang kanyang labi at ramdam niyang bumibigat ang dibdib niya. Muli namang kumirot ang kanyang tiyan.
Ang gutom na pilit niyang pinipigil. Dahan-dahan. Umatras siya habang ang mga tao ay lalong nag-iingay. Tama na! Huwag ninyo siyang pagbintangan ng wala kayong patunay. Kung may nangyari kay Cardo, hindi ibig sabihin si Lyra ang may gawa. Ngunit kahit anong sigaw ni Manuel, hindi na mabura ang tingin ng mga tao. Sa likod ng kanilang mga mata, may nakatagong takot at galit. At sa ilalim ng kanilang mga bulong, unti-unti nang namumuo ang isang pasya na ang dalagang dumating ay hindi dapat manatili sa kanilang piling. Kinagabihan, hindi mapakali ang buong baryo. Sa ilalim ng punong balite, nagtipo ng matatanda at ang ilan sa mga lalaki. Ang mga kababaihan na natiling nakikinig sa gilid habang ang mga batay pinauwi na para hindi makisangkot. Tahimik, maliban sa mga boses na unti-unting lumalakas. Hindi na ito maaaring ipagsawalang bahala. Sunod-sunod na ang nangyayari mula nang dumating ang dalagang iyon. Kung hindi tayo kikilos, baka mas malaking kapahamakan pa ang dumating. Ngunit wala naman tayong patunay na siya ang dahilan. Paano kung mali ang ating hinala? Patunay ba ang hinihintay mo? Isa na ngang tao ang muntik nang mamatay. Hindi na ito pagkakataon. Ang ilan ay pumalakpak at sumang-ayon. Ngunit may ilan ding nanahimik. Hindi makatingin, tila may alinlangan. Sa di kalayuan, naroon si Manuel. Nakikinig sa lahat ng usapan. Sa kanyang tabi, si Lyra. Nakayuko at halos hindi makagalaw. Manuel, baka tama sila. Baka ako talaga ang dahilan. Kahit anong iwas ko, dala ko pa rin ang sumpa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lyra. Hindi nila nakikita kung ano ka talaga. Hindi ko hahayaan na itaboy ka nila. Tumayo si Manuel at lumapit sa gitna ng pagtitipon. Ang liwanag ng mga sulog ay tumama sa kanyang mukha. Bakas ang tapang at pangamba. Kung may pasya kayong itaboy si Lyra, ako na rin ang kasama niya. Hindi ko siya iiwanan. Kung ano man ang dala niyang sumpa, haharapin namin iyon ng magkasama. Hindi ko ipagkakait ang buhay ko sa taong minamahal ko. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Ngunit ang katahimikan pagkatapos ay mas mabigat pa. Ang mga tao ay nagkatinginan. Ang ilan nagbulong-bulungan. Ang iba'y nag-aalinlangan. Ngunit sa mga mata ng matatanda, malinaw na ang pasya. Hindi sila kumbinsido at nananatili ang hinala. At sa gabing iyon, si Manuel at Lyra ay umuwi na may pasang-pasang bigat ng baryo. Alam nilang hindi na lamang tsismis ang kalaban nila, kundi isang buong pamayanan na handang magpasya laban sa kanila. Kinagabihan, bago pa tuluyang magpasya ang mga matatanda, isang di inaasahang sigawan na umalingaw-ngaw mula sa dulo ng baryo. Ang mga tao, mabilis na nagtakbuhan upang makita ang pinagmulan. Si Manuel at Lyra, dala ng kaba, agad din sumunod. Sa gitna ng kalsadang putik, isang binatilyo ang nangingisay. Hawak ang kanyang leeg. Sa paligid, baka sa mga sugat na tila kagat ng hayop. At ang kanyang ina, umiiyak habang yakap-yakap siya. Tulong! Ang anak ko, may umatake sa kanya sa gubat. Hindi ko nakita pero malalaki ang mata at mabilis kumilos. Agad na nagsigawan ng mga tao. Ang ilan mabilis na tinutok ang tingin kay Lyra. Siya na naman. Kasabay na naman ang pagdating niya ang lahat ng ito. Ngunit bago pa muling lumala ang gulo, isang matandang lalaki ang sumabat. Siya ang tagabantay ng gubat at bakas ang takot sa kanyang mukha. Hindi si Lyra ang nakita ko. May nilalang na gumagalaw sa dilim. Mas malaki, mas mabangis, at matagal nang hindi nagpapakita. Hindi siya galing sa dalaga. Nabaling ang lahat ng mata sa kanya. Ang ilan, nag-aalinlangan. Ang iba, natigilan. Ngunit sa katahimikan,
Narinig na lang alingaw-ngaw mula sa kalayuan. Isang ungol na malalim, nakakatindig balahibo at tiyak na hindi galing sa tao. Si Lyra nanginginig. Mahigpit na kumapit sa kamay ni Manuel. Ang kanyang mga mata muling kumislap sa dilim. Tanda ng sumpa na pilit niyang pinipigil. Ngunit ngayong may ibang halimaw na banta, mas lalong lumutang ang tanong. Hanggang saan niya kayang pigilan ng sariling anino? Hindi nagtagal, yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa ng mga tao. Mula sa kakahuyan, unti-unting lumitaw ang nilalang. Matay kumikislap sa dilim. Katawan ay payat, ngunit mahaba ang mga galamay. At bawat galaw nito'y parang hayok-ngayok sa laman. Sumigaw ang mga tao. Nagsitakbuhan pabalik sa baryo. Ang matatapang na lalaki kumuha ng sibat at itak. Pilit na pumesto sa harap upang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya. Ngunit sa unang pagtutok nila sa sibat, mabilis na naitabig ng halimaw ang mga iyon na parang walang bigat. Sa gitna ng kaguluhan, napatigil si Manuel. Sa kanyang tabi, si Lyra'y humahabol ng hininga. Ang kanyang mga matay muling nagbago. Kumikislap sa ilalim ng buwan. Ramdam niya ang sumpang gumigising sa kanyang dugo. Lyra, hindi ka nila kailanman tatanggapin kung wala silang makikita sa iyo ngayon. Ito na ang oras mo. Huwag kang matakot. Napaluha si Lyra. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit unti-unti niyang bitawan si Manuel at lumapit sa gitna ng kalsada. Ang lahat ng mata nagulat at natigilan. Huwag kayong lumapit. Ako ang haharap dito. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong baryo. Ang halimaw tila naamoy ang dugo ng kanyang sumpa. Huminto sandali at binaling ang mata sa kanya. Isang nakakatindig balahibong ungol ang lumabas mula rito. Ang mga tao natulala. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil ngayon lang nila nakita si Lyra na ganong anyo. Ang kanyang mga mata nagningning sa dilim. Ngunit sa halip na umatake, siya ay tumayo bilang depensa. Isang iglap, sumugod ang halimaw. At doon, gamit ang bilis at lakas na matagal na niyang pinipigil, sinalubong ni Lyra ang hampas ng halimaw. Iniwasan ang galamay at tinamaan ito ng matinding sipa sa dibdib. Bumagsak ang nilalang. Ngunit agad din namang bumangon. Mas galit, mas mabangis. Ang mga tao napatili. Ang ilan ay nanalangin. Ngunit sa puso ni Manuel, isang bagay lang ang malinaw. Sa harap ng lahat, si Lyra ay hindi halimaw na kanilang kinatatakutan, kundi isang babae na lumalaban para sa kanila. Sa gitna ng madilim na gabi, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng halimaw. Ang hangin ay bumigat at ang mga lampara sa baryo tila nanginginig ang apoy. Ang lahat ay umatras, nakatingin sa laban sa gitna ng kalsada. Si Lyra at ang nilalang mula sa gubat. Sumugod ang halimaw. Ang mga matay pulang-pula. Ang galamay ay parang matatalim na pangil na humahampas sa lupa. Bawat galaw nito'y may kalabog na nakakapangilabot. At ang singaw ng hiningay, amoy bulok na laman. Si Lyra, mabilis na nakaiwas sa unang hampas. Ngunit sa ikalawang pag-atake, muntik na siyang tamaan. Napahinga siya ng malalim. Ang kanyang mga matay nagliwanag. Ang kanyang mga kuko'y humaba. Ang sumpa ng kanyang lahi tuluyang nagising. Hindi ako susuko sa iyo. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng sumpa, isang tinik ang umalingaw-ngaw. Lyra, hindi mo kailangan mag-isa. Sumugod si Manuel. Hawak ang isang itak. Wala siyang takot. Kahit bakas ang panginginig ng kanyang tuhod. Tumalon siya mula sa gilid at hinampas ang galamay ng halimaw. Bumulwak ang maitim na dugo na may amoy asido. At umalingaw-ngaw ang nakakatindig na balahibong hiyaw ng nilalang. Sa isang iglap, umikot si Lyra. Sinabayan ang atake ni Manuel.
at sabay nilang tinulungan ang isa't isa. Si Manuel, hawak ang itak, pilit na iniiwasan ng mga hampas. Si Lyra, gamit ang lakas ng sumpa, mabilis na sumalakay. Ang kanilang galaw, tila isa na lamang. Ngunit hindi naging madali. Sa isang iglap, sa isang mabilis na galaw, tinamaan si Manuel sa balikat ng matalim na galamay. Napasigaw siya sa sakit, bumagsak sa lupa, at muntik ng sunggaban ng halimaw. Manuel! Sa matinding takot na mawala ng minamahal, sumiklab ang kakaibang lakas kay Lyra. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang dibdib. At sa iglap na iyon, tinamaan niya ng matinding hampas ang halimaw sa leeg. Nagliyab ang kanyang mga mata habang sinisipsip ng kanyang mga kamay ang lakas ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong hiyaw ng halimaw habang unti-unti itong nangihina at bumagsak sa lupa. Nangingisay hanggang tuluyang napawi ang buhay. Ang paligid ay nanahimik. Tanging hingal ni Lyra at daing ni Manuel ang naririnig. Lumapit si Lyra kay Manuel. Inaangat ang kanyang ulo. Bakas ang luha sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Manuel. Hindi ko napigil ang sumpa. Ngunit kung hindi ko ito ginamit, mawawala ka sa akin. Ngumiti si Manuel, kahit namumutla sa sugat. Wala akong pinagsisihan, Lyra. Sa laban na ito, pinatunayan mo sa kanila, hindi ka halimaw, isa kang tao na marunong magmahal. Sa paligid, ang mga tao'y natulala. Hindi nila alam kung matatakot o hahanga. Nakita nila ang sumpa sa katawan ni Lyra. Ngunit nakita rin nila ang tapang at pagmamahal na hindi nila maikakaila. Humupa ang hangin at unti-unting nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang halimaw ay nakahandusay sa lupa, nangingitim ang balat, at ang dugo'y dahan-dahang sumisipsip sa tuyong lupa hanggang sa tuluyang naglaho na parang usok. Sa harap nito, nakaluhod si Lyra, hingal na hingal, habang hawak-hawak ang dugo ang balikat ni Manuel. Ang mga tao'y isa-isang nagsilapit, ngunit hindi nila agad nalapitan ang magkasintahan. May takot sa kanilang mga mata, may pagdududa, ngunit higit sa lahat may tanong. Hindi nila maikakaila ang kanilang nasaksihan. Ang sumpa sa mga mata ni Lyra at ang tapang na ipinakita niya upang iligtas sila. Anak! Manuel! Lumapit siya at agad na inalo ang sugat ang balikat ng kanyang anak. Tinapik niya rin si Lyra, ngunit may kaba sa kanyang galaw. Parang hindi pa rin alam kung dapat bang magtiwala o umatras. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ang buong baryo. Pero nakita namin kung ano ka, Lyra. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ang kanyang mga matay bumalik sa normal, ngunit bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Yumuko siya, halos hindi makahinga. Kung halimaw ka nga, bakit mo kami pinaglaban? Sa mga salitang iyon, unti-unting nagbulungan ng mga tao. Ang ilan, nakaramdam ng hiya dahil sa kanilang mga paratang. Ang iba naman, nanatiling naninigas, hindi matanggap ang nakita nilang anyo ni Lyra. Si Manuel, kahit sugatan, pinilit tumayo. Niyakap niya si Lyra sa harap ng lahat. Hindi inalinta na ang dugo na dumadaloy sa kanyang balikat. Ito ang katotohanan. Oo, dala niya ang sumpa ng kanyang lahi. Pero ginamit niya ito hindi para manakit, kundi para iligtas kayo. Kaya kung tatawagin niyo siyang halimaw, ako na rin ang kasama niya. Tumahimik ang lahat. Ang mga matay nakatuon kay Manuel at Lyra. Ang ilan ay nagbaba ng tingin. Ang iba'y naiwan sa pagkakagulat. Sa gabing iyon, wala pang malinaw na pasya ang baryo. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na nila kayang basta husgahan ang dalaga. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nangyaring gabi ng dugo at sigaw. Ngunit sa loob ng baryo,
Ramdam ang bigat ng katahimikan. Ang mga tao, kanya-kanya nag-usap, ngunit walang may lakas na loob na lumapit kina Manuel at Lira. Sa kubo ng pamilya ni Manuel, nakahiga siya. Ang balikat ay balot ng tela. Sa tabi niya, si Lira. Tahimik na nakaupo. Hawak ang kamay niya na parang ayaw ng bitiwan. Anak, pasensya ka na. Kung minsan mas mabilis kaming natatakot kaysa umintindi. Ang nakita namin kagabi, hindi madaling tanggapin. Pero, hindi ko rin kayang ipagkaila na iniligtas niya tayong lahat. Lira, hindi ko alam kung paano ko namin haharapin. Ang sumpa mo, hindi mawawala sa aming alaala. Pero ang ginawa mong sakripisyo, hindi rin mawawala. Nasa pagitan ka ngayon ng dalawang mundo. Ang lahi mong kinatatakutan at ang mga taong pilit mong pinoprotektahan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lira. Ngunit hindi siya tumutol. Tinanggap niya ang mga salitang iyon na parang sugat na hindi maghilom. Hindi ko na siguro mababago ang tingin niyo sa akin. Pero kung itong kapalaran ko, pipilitin ko pa rin na maging kasama ninyo kaysa maging halimaw na wala sa sarili. Hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay. Mas mahigpit at tumingin sa kanyang mga magulang. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin ngayon, ako ang tatanggap sa kanya. Hanggang matutunan niyo ring makita kung anong tunay na nasa puso niya. Sa labas ng kubo, muling nagtipo ng ilang taga-baryo. Hindi lahat ay nagsalita, ngunit malinaw ang kanilang mga mata. May takot, may pagdududa, ngunit may ilan ding nakaramdam ng hiya at pagkilala sa kabutihan ni Lira. Ang usapan na hindi pa tapos. Ang kwento nagsisimula pa lang. At sa gitna ng araw na iyon, malinaw ang isang katotohanan. Ang laban ni Manuel at Lira ay hindi lang laban sa mga nilalang ng dilim, kundi laban sa puso ng mga tao at laban sa sumpang hindi nila pinili. Ngunit kailangan pasanin. Natapos na ang ikalawang bahagi ng kwento ngayong gabi. Pero hindi pa dito natatapos ang lagim. Abangan ang ikatlong bahagi ng istoryang ito dito lang sa Ang Kwento ni Dada. Kung gusto mong balikan ang mga naunang bahagi o mas marami pang kwento, bisitahin ang playlist sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli.